Literal na paraiso sa ganda ng view. Pero nagtataka ako kung bakit walang bisita na nagtatagal hanggang tanghaling tapat dito. Kung ano ang dahilan sa likod ng misteryong ito, malalaman mo by the end of this video. Hi guys, good morning. Time check, it's 7:46. For today's video, pupunta ulit tayo sa Barangay Paraiso. Last time na vlog na natin to, pero hindi ko masyadong na-showcase ang ganda ng Paraiso kasi napakalakas ng hangin. So hindi tayo makapalipad ng drone kasi baka tangayin ang hangin. So ngayon babalikin natin yung Barangay Paraiso kasi napakaganda talaga ng mga views doon. So ipapakita din namin sa inyo ano ang itsura ng daan at ano ang mga challenges na madadaanan namin doon. Pupunta muna tayo sa meeting place namin ng kasama ko kasi hindi na ako pupunta ng Mahayag kasi sobrang mahal na ng gasolina guys. So kita na lang tayo doon sa meeting place namin. Bye bye. So andito na tayo sa meeting place namin. Sakop pa rin to ng Josepena, Zamboanga del Sur. Dito tayo mag-aantay kay Jinjin. Sa right side natin makikita natin yung RHU Josepena. Trabaho nila same din sa amin pero iba lang kami ng area of assignment. So antayin muna natin si Jinjin. I'll see you mamaya pag nakarating na siya. Si Jinjin guys, nakamotor na pala. Sige, doon ka. So lalagay muna niya yung motor niya doon sa RHU. Tapos pupuntahan natin siya doon. So guys, may mga dala kaming mga medicine, no? Cetirizine, paracetamol. Nagdadala kami doon kasi same sa Sitio Lactayan, napakalayo din ang pagbibilhan nila ng medicine. So ito na guys, magsisimula na kami sa journey namin. Andito tayo ngayon sa Josepena, Zamboanga del Sur. From Josepena, dadaan pa tayo ng isa pang munisipyo which is ang Osmeña. Zamboanga del Norte na yon. Ang Josepena is Zamboanga del Sur. Actually guys, from Mahayag, ang Barangay Paraiso is 43 kilometers pa para makarating tayo doon. May mga simentadong daan at may mga daan din na rough road. Yung struggle talaga namin is pag dumadaan na talaga kami sa mga ilog. Kasi kawawa yung motor namin dito sa simentadong daan. Umainit yung makina namin. Pagdating naman namin doon sa unahan, bandang Paraiso na, babasa yung mga makina ng motor namin. So kawawa yung motor natin. Pero yun na nga, wala tayong choice kasi wala tayong ibang madaanan kundi doon na sa ilog. Napakahirap talaga dito guys kasi napakaliko-liko ng daan. Tapos hindi natin makita yung nasa unahan. Tapos ang lalaki pa ng mga sasakyan. Katulad dito, may nagpa-park sa gilid. Paunahin natin sila guys kasi napakadelikado pag ganyan. May sasakyan pa sa likod. Grabe naman to sila Grabe yung lalaki ng mga sasakyan dito guys Ito yung daanan papunta ng Osmeña tsaka Dipolog, Zamboanga del Norte. Yung Dipolog guys, isa lang city din yan. Yan ata ang capital city ng Zamboanga del Norte. So may signage sila dito guys na no overtaking. This is Nemenyo, Josepena, Zamboanga del Sur. Ang kinagandahan kasi dito guys pag nagka-travel kami, napakaganda ng view talaga dito guys. Napakaganda ng view. Kita nyo yan? Napakaganda ng view guys. Now, mito sila. Picture to sila ba? Uy, Kuya Jiri Landing! Lami, malagay kayo sakyanan lagi. Pero sa tuburan, mag-immunize. Salamat, sir! Sige Kuya Jiri. Kuya! So yung nakausap natin guys, yun si Kuya Jerry yun guys. Yung dati naming driver ng ambulance. Ngayon hindi na siya nagda-drive kasi nag-resign na siya. So dito guys, grabe ang gaganda talaga ng view guys. Nakikita nyo ba yan guys? Ang ganda ng view guys. Dito din makikita natin yung tourist destinations ng Osmeña. So soon siguro puntahan natin yan. Pero as of now, hindi muna kasi napakamahal ng gasolina. So ang i-content muna natin ngayon is experience ko as a community health nurse. So dito guys, careful lang tayo dito kasi ang lalaki ng mga sasakyan Tapos yung daan kasi paliko-liko, blind curve, hindi mo makikita yung nasa unahan. So itong lugar na to guys is Litapan, Josepena, Zamboanga del Sur. Yung school nila andyan sa taas. Integrated school daw yan. So tanong ako last time kung ano ba talaga yung criteria para matawag na integrated school ang isang eskwelahan. So may nag-comment, sabi niya na combination of elementary and high school na classrooms
Yun daw, tinatawag na daw yun na integrated school. Yung daan na dinadaanan natin, nasa bundok din. Kaya napakaganda ng mga views. Yun guys, oh, ang ganda talaga ng bundok na yan, oh. Grabe talaga yan. Isa din sa kinakatakot ko pag nagpapalipad ako ng drone. Kasi may mga lawin dito. Natatakot ako, baka, ano ba yun? Ano ba tawag ng dagit? Basta, dagiton sa lawin. Ang ganda dito guys, oh. Kita nyo mga bundok na yan. Oh my god. Matagal na ako pumupunta dito, actually 5 years na. Hindi ko makakaila na very exhausting talaga yung biyahe dito kasi napakalayo. But at the same time, may mesmerize ka talaga sa ganda ng view. Kita mo yan, oh. Sheesh! Napakaganda ng view guys. Magaganda na yung mga bahay dito guys, oh. Yan, oh. May bahay pa dun sa taas. So yun yung sinasabi ko guys. Pag ganito kasi, pag maganda na yung lugar, maganda ng daan, magaganda rin yung mga bahay kasi wala na sila masyadong gastos. So ito guys, sakop na ata to ng Osmeña. So ganyan guys, oh. Yan, oh. Nakakatakot dyan kasi paliko yan. Tapos laki ng mga truck. Oh, tapos may nagpa-parking pa dyan sa gilid. Grabe naman to sila, eh. Ang daming aso, oh. May mga part talaga dito na hindi ka pwedeng mag-overtake. Actually guys, pag nag-vlog ako sa trabaho ko, nahihirapan talaga ako kasi we're racing against time. Yung barangay na pupuntahan kasi natin is prone to baha. Pag bumaha doon, hindi ka na makakalabas. So stranded ka na talaga doon. Tapos sabi ng mga lokal doon, humuhupa yung baha 1 day or 2 days. Depende kung gaano kalakas yung ulan. So mas stranded ka ng 1 to 2 days doon. Tapos wala pang signal. So yun yung mahirap doon. Pero ngayon, nag-improve na sila. Meron na silang piso wifi, which is good thing, di ba? So dito guys, dito yung sinasabi ko last time sa vlog natin na napaka-liko ng daan. Malasiko yung daan. Tapos ito pa yung mga sinusundan mo ng mga sasakyan. Ang dami, dalawa. Ito, wing van. Yun naman, ano bang tawag dun? Yung nasa unahan. So napakatarik nito guys. Hindi ka talaga pwedeng mag-overtake ng basta-basta kasi delikado. Yan, oh, yan mga wing van yung nakasalubong mo. Tapos yan, paliko-liko. Tapos marami na din ang mga nadisgrasya dito guys. So careful talaga kami dito. So ito na guys, welcome to Osmeña. Ayan, oh, yan yung haratulan nila. Tapos dito guys, ito yung Salog Dako Bridge. So may nagtanong sa atin, saan ba yung Salog Gamay? Wala pong Salog Gamay, Salog Dako lang po. Hirap mag-overtake, lalaki ng mga sasakyan. Hindi ko makita yung unahan guys. Hindi ako mag-overtake. Overtake na tayo. Pwede na to. Overtake na tayo guys. Eto na. Ay, salamat, naka-overtake din. Overtake na naman tayo dito guys. Nahihirapan na naman tayo. 2 solid yellow lane. So, shit. Kakapito naman po siya. Nakakatakot yung mga drivers ngayon guys. Napakalaki ng mga sasakyan. Tapos nag-overtake sa dalawang solid yellow lane. Grabe yun. Grabe, nag-overtake talaga sila. Yun lang. Kung nag-overtake ka dun, patay. Huwag na lang tayo mag-overtake. Appreciate na lang natin yung view. Ganda ng view guys. Grabe yung mga ganda ng mga ano ba yan, mga damo sa gilid. Delikado dito mag-landslide dito guys, oh. Pero at least hindi malalaki yung bato. Doon sa Don Victoriano talaga, ang lalaki ng mga bato. Overtake tayo guys, overtake na tayo. Ayan, kita na natin guys. Okay, naka-overtake din tayo. Maganda na yung daan nila dito guys, oh. Napaka-smooth ng daan nila. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung nasan tong daan ito. Makikita natin dyan sa taas. Kasi yung dadaanan natin na papunta ng Paraiso, dyan lang sa taas na yan. Dyan sa bundok na yan. Makikita natin dyan. So dito na tayo guys, paliko na tayo dito. Dito na tayo liliko. Dyan sa front natin, yan yung Osmeña. Dyan na yung sentro ng Osmeña papunta.
Dito lang tayo kasi papunta tayo ng Paraiso. Actually guys, itong Paraiso guys, hindi naman talaga ka doon kalayo. Naging malayo lang siya. Sa gitna kasi ng Mahayag at saka Paraiso, may napakalaking bundok. Doon sa bundok na yun, makikita natin yung Sitio Lactayan. Yung binag natin last time. May nagsabi sa last video kasi natin na wala daw kwentang vlog, sayang daw yung oras niya. Nag-reply ako. Sabi ko, ganyan talaga ang buhay boss. Life is unfair. So dito guys, makikita natin dito yung daan. Ayun, nasa baba dyan. So guys, nagtatagalog na ako ngayon kasi pinapractice ko yung Tagalog ko. Kasi marami na tayong subscriber na Tagalog. Napaka-unfair naman sa kanila, nag-subscribe sila. Tapos hindi nila maintindihan yung vlog natin. So itatry natin na mag-Tagalog. But bear with me lang kasi hindi pa talaga ako sanay. May mga term ako na hindi ko alam in Tagalog. Luckily naman may mga mababait naman na mga viewers last time na tinuruan nila tayo kung ano yung Tagalog ng Hugon. Sabi nila talaib daw. Ano ba yung Tagalog ng Palanas? Sabi nila Palanas din. So at least may mga bago tayong na discover na words. So na-amaze talaga ako guys pag nakikita ko to. Yung bahay kasi niya nandyan sa itaas, tapos sa likod ng bahay nila napakaganda ng view. Yung kakagising mo lang, tapos ganyan nakaganda yung view na makikita mo. Ang ganda talaga guys. Yes, ang ganda talaga dito guys. Oh, kitang kita yung mga bundok dito. Grabe, ang ganda. Yan oh. Sabi ni mama guys, yan, sa akala ko kasi yung tindahan na yan is binibenta nila yung mga gown nila. Sabi ni mama hindi daw, pinaparintahan lang daw yun. So dito guys may rough road pa, pero maliit na lang to. Dun sa unahan na simentado na din. So tiyan nga pala guys, ito nga pala yung ano pala to, Dampalan Osmeña, Zamboanga del Norte. So dito sa Dampalan guys, ma-amaze ka dito kasi napaka-progressive ng lugar compared sa other barangays. Kasi itong Dampalan guys is barangay lang to ng Osmeña, pero makikita nyo mamaya napaka-progressive ng lugar to. Napakaganda ng bahay. Yan, ang gaganda ng mga bahay. Yan, meron dyan. Tapos meron din silang gasoline station dito. Yan, gasoline station yan. Ang gaganda ng mga bahay guys. Ito pa, oh, magandang bahay ito. See? Napakaganda ng mga bahay. Take note, barangay lang to. Ito na yung sentro ng Dampalan. So ayun, oh, welcome to Barangay Dampalan. Ayan, hindi pa masyadong marami yung tao kasi Tuesday ngayon. I don't know ano bang Tagalog ng tabo, pero sa amin tabo yan. May mga vendors na pumupunta dito. Tapos yung mga neighboring barangays din pumupunta dito para mamili. So ano ba yun? Market day. Market day ba tawag siguro dun? So pumupunta sila dito, napakaraming tao talaga guys. One time nag-schedule kami ng Monday dito. Wala talaga kaming naabutan ng mga bata doon kasi silang lahat pumupunta talaga sila dito para bumili ng mga basic needs nila. So ito guys, oh, ito na yung school nila. This is Dampalan Elementary School. Elementary school lang yun, hindi yun integrated school. So wala silang high school dito guys. Actually guys, itong barangay Dampalan guys is bago lang to nabigyan ng daan. Siguro kasama to sa build program ng Pangulong Duterte. So nasama to sila kasi 5 years pa to eh. No, ba't may mga cross dito? Hindi pala, para sa procession siguro yun. Dito siguro sila dadaan sa procession nila. Ang makakarit niyan mga Catholic. Oy, may kabayo. Napag-isip-isip ko guys, bibili na siguro ako ng kabayo kasi wala na, ang mahal na ng gasolina. Yung kabayo, pakakainin lang natin ng damo yun. Ang problema, kung may damo ka ba? Kung may lote ka ba na maraming damo? So dito na guys, dito na sinasabi ko na putol na yung daan. So as of now, bago lang inayos ng Zamboanga del Norte to. So maganda pa yung natin daan. So ito guys, ito yung Pork 7 Dampalan Osmeña Zamboanga del Norte. Yung mga pamumuhay nila dito guys, simple lang, mga kubo-kubo lang,
Pero mababait yung mga tao dito guys. Maganda yung view dito guys. Napapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung view dito. Ayun, napakaganda ng view. Ang ganda dito. You know, napakaganda ng view guys. So doon tayo dadaan sa baba. Yung river na yan yung dadaanan natin para makapunta tayo ng Paraiso. Sabi ng mga taga rito guys, napaka tarik daw nito at napaka difficult talaga ng terrain dito nung hindi pa to sinimento. So nagpapasalamat sila kasi ngayon makakadaan na sila. Noon daw ang makakadaan lang daw dito is kabayo lang at saka mga tao. At least ngayon madali na sila makakapunta doon sa dampalan kung saan sila nabibili ng mga basic needs nila, as long as hindi umulan. Later ipapakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko na kahit ganito na yung daan nila, napakahirap pa rin ng sitwasyon nila dito. And it's you and me falling in love every day till I go. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ito guys, oh. Ito yung ano nila guys, kita nyo yan. Oh, Paraiso, Mahayag Zamboanga del Sur. Dito na lang nilalagay yung rescue vehicle nila kasi hindi na makadaan yung sasakyan nila dito. Para makatawid ka dito, kailangan mong sumakay ng yun, gakit. Ano ba yung gakit sa Tagalog guys? Hindi namin alam. So sasakay tayo dito guys sa ano ba tong gakit sa Tagalog. Binago na nila yung gakit nila. Yun yung dating gakit nila. Ito na yun, bago na yung mga bamboo. Mag-loading tayo guys. Loading yung computer guys. Full memory na ata ako. Naglo-loading ako, hindi na ako makakuha. Ano ba yung gakit sa Tagalog ah? Yun yung sinasabi ko na dating gakit nila. So, binago na nila. Yung dating gakit na nila guys is 7 months na. So, binago nila kasi hindi na lumulutang. Nagbalik na lang, Nay. So, yun guys, nakatawid na tayo. Sinabi namin doon sa operator ng ferry kasi tawag namin doon. Sinabi namin sa kanya na mamaya na lang kami magbabayad since wala naman ding ibang daan. So ang bayad pala nun guys is 10 pesos pala every trip. Pag ikaw lang, isang tao lang, wala kang motor, 10 pa din. Pag meron ka ng motor, 10 pa din. Yan yung bayad nila. Nandito na tayo sa Pidagan Norte. Dalawa to, magkapareho mo yung pangalan, kaso iba yung nasasakupan probinsya. Ito, dinadaanan natin ngayon is Pidagan Norte because sakop to ng Zamboanga del Norte. Tapos dun sa unahan, makikita natin dun yung Pidagan Sur, nasakop din ng Zamboanga del Sur. So ito na guys, Pidagan Norte. Welcome to Pidagan Norte guys. Ito na yung dadaanan natin dito guys. Magbabayad tayo dito ng 5 pesos 5 pesos toll fee. Kunya na lang. So bakit nagpapabayad sila? Kasi sila yung may-ari ng lupa na dinadaanan natin ngayon. Tsaka included na rin yung arrangement nila ng mga neighboring barangays na sila din yung magpapaayos ng daan pag nasira. Last vlog natin guys, marami pa tong mga mais dito. Ngayon wala na. Ubus na yung mga mais kasi ano na nila, nag-harvest na sila. Yan yung bundok na nagsisiparate sa Purok 3, Tulan at saka sa Pidagan. Yan yung bundok na nagsisiparate sa kanila. Careful lang tayo dito guys kasi kaya na sinabi ko kanina, yung dinadaanan natin is kasya lang talaga yung gulong ng motor natin. So careful tayo. Safety first. Napakaluwak-luwak ng daan dito sa may unahan. Ito. napaka talaga ng daan dito guys. Okay.
Buti na lang yung gulong ng motor natin is pang off-road talaga. Hindi yung pang dual sport lang. So ito na guys, welcome to Pidagan. Ito na yung Pidagan Sur guys. Kap! Buntag! So dito tayo dadaan guys, papunta ng Barangay Paraiso. So ito. So dito, oh! Daraya. So there's a good news guys. Lalagyan na sila ng boulevard dito. So, hindi na siya masyadong lalaki yung ilog. Under construction na yung boulevard nila. Doon. So, saan ba tayo dadaan dito? Lalom. Malalim pala guys. Saan ba tayo dito? May mga dumaan na. Dito tayo. Napakalalim guys. So ano ba to? Nire-reroute siguro nila yung ilog para doon, para wala ng tubig dumaan doon sa boulevard nila. I think yun yung nangyayari ngayon. Dadaan tayo dito guys. Ito. So yun pala yung Pidagan Sugo. Nabili na talaga ako ng kabayo guys. How much ba yung kabayo? So may nag-comment sa vlog natin last time na gusto na niya na tumulong sa monetary natin. Bigay daw siya na kahit pang gasolina lang. So sinabi ko sa kanya na wag na. Baka gusto nyong magbigay ng kabayo, tatanggapin ko talaga without a second thought. Ano na magbigay kayo ng mga panggas, mga ganon. Kasi ginagawa ko to para sa sarili ko. Sinishare ko yung mga karanasan ko. Well, sa last video natin yung nagtagalog tayo guys, marami tayo mga bashers. Nakwenta daw yung vlog natin. Siguro para sa'yo nakwenta, pero marami naman din nakaka-appreciate. Siguro you don't like it because it's not for you. Kung hindi para sa'yo yan, click away. You have the freedom, you have the right and freedom to click away. So hindi ko ina-expect nung nagtagalog ako, marami yung nag-like, nag-view. Mapipilitan na talaga tayong mag-Tagalog every vlog natin kasi may mga viewers na tayo na Tagalog. Unfair naman para sa kanila na. I think it's 5 times tumawid tayo ng mga ilog. Ito na guys, this is Procdos. This is Procdos Paraiso. So dito rin natin makikita yung school nila. May school dito na elementary school. Ayun, yun. Diyan. Elementary school nila yan. Meron din silang high school dito. Pero hindi makita dito. Tago kasi nandun sa so nakikita nyo guys, napakaganda talaga ng view. Nakakatawa lang guys kasi may nag-comment din pala yun sa video natin last now. Wala daw kwentang vlog natin, puro lang daw tayo daldal. Ang gulo kasi sa vlog ko is to make you feel like you're on a journey with me. Yun, kaya puro tayo daldal kasi I'm trying my best na i-include kayo sa every experience natin. Yun lang, yun yung explanation ko dun. Pero sa mga nagsuporta, maraming salamat. Marami din yung nag-comment ng mga positive. Yun, na intindihan talaga nila. Siguro yung mga nag-comment ng negative, hindi sila nag-watch until the end. Or baka may pinagdadaanan sila. Hindi nila mapalabas properly yung emotion nila. So, nagiging hater sila sa social media. So, mga nag-comment ng hate comment sa kung ano man ang problema na kinakaharap niya ngayon, sana masolve niya na. We have to spread love kasi sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, sa ekonomiya natin ngayon. We need love, not hate. So ito guys, nandito na tayo sa Paraiso. Ito na yung Paraiso. So marami ng taong nag-aantay sa atin kasi 4-piece pala. Tuara ang mga 4-piece. Good morning, Junalyn. So marami na nag-aantay no.
So guys, as you can see, marami nag-aantay sa atin. So, magtatrabaho muna kami. Kikwento ko na lang sa inyo anong mangyayari sa duty namin ngayon. So, let's go! The reason why walang bisitang nagtatagal dito hanggang tanghaling tapat, hindi dahil may aswang at lalong hindi naman dahil may mga masasamang loob. The reality is, it's because of the unpredictable weather. Dahil bigla-bigla na lang umuulan dito. At gaya ng nakita nyo, sa ilog lang tayo dumadaan. Hindi kami takot sa lugar. Takot kami na ma-stranded or worst, matangayin ng baha.